Hello everybody, welcome to my channel. Shoutout pala kay Jessa Takuyan. Hindi ko matandaan kung saan, parang sa probinsya namin yung apelyidong yun eh. May classmate kasi akong Takuyan. Teacher na siya. Kumbaga, third honorable mention. Ang pangalan niya Jessa Takuyan, baka anak niya na ito. Nangungumusta. Kamusta Leon siya? Ito po, ganun pa rin ang buhay. Ako pa rin ito. Yun lang, nasa Israel ako. Kumakain ako ng ice cream na mahal. Kung susumahin ko itong ice cream na to, magkano to? 5 shekel, 1 shekel, 50 pesos. Mabibili lang sa atin dyan. Mahal na rin siguro bilhin sa atin. Pumunta ako doon, no? Ang tawag dito sa Israel niyan ay boom. Anyway, bago ko ikwento ang mga kung ano nung pinagkakain ko ngayon, please click like, subscribe, i-click the notification bell para marami kayong matutunan sa mga pinupuntahan kong lugar na simple lang pero kahit papaano may matututunan pa rin kayo. Please watch this. Ayan, para lang ako nasa bahay. Nakataas pa ako doon sa bato ng kumakain. Ini-imagine ko nasa bundok ako. Nakaupo sa bato. Tapos may lumalagas na sa tubig. Tapos kumakain ng kanin. Ang ulam ay tuyo na inihaw at sinabawang dahon ng laing. Ngayon nga lang ice cream itong kinakain ko. Alam niyo po ba kung bakit ako pumunta ng Israel? Bakit ako nakarating ng Korea? Yan po ay dahil sa kadahilanan na may sakit ang aking mga magulang. Siguro kung hindi sila nagkasakit, hindi ako nagpunta ng Korea, hindi rin ako nakarating sa Israel. Yun ay hindi ko pinangarap ng bansa. Nagkataon lang na mga time na nag-open yung application na may applyan. Ayaw ko po kasing dumating yung time na bago pa pumatak ang luha ko at natunaw ang ice cream at humalik na ang langaw sa mukha ko. Yun po ang ibinabahagi ko sa inyo. Kasi nung nag-a-apply ako ng Korea, hindi pa ako nakakaalis. May sakit ng tatay ko. Nakikita ko na parang hindi na siya tatagal ang buhay. At ayaw ko na may sakit siya, wala akong may abot na pera, pambiling gamot. Ayun, nakakaisang taon pa lang ako sa Korea, namatay ang aking ama. Nasa ibang bansa ako. Kaya nakauwi ako nun. Tinulungan ako ng president namin. Kalahati ng ticket ko ay sila ang nagbayad. Tapos yung mga Korean, nagambagan sila para may magamit ako para kay Papa na matubos ko siya sa morgue. Kasi hindi ko pasahod noon. Ngayon naman, pag uwi ko ng Pinas, nanay ko masama ng pakaramdam na i-travel ko pa siya sa sa Boracay. Pero may sakit na siya nun. Inatake siya ng sakit. Nasa Boracay kami nun. Siyempre hindi kami pwede mag-enjoy. Ang pinakang target namin doon, madala siya doon. Makita niya na maganda ang buhangin ng Boracay. Sabi niya gusto niyang bumalik doon. First time din niya sumakay ng airplane. Sabi niya gusto niyang bumalik.
Yan, tingnan nyo muna yung puno sa taas kasi natutunaw na yung yelo at pumapatak ang aking luha. Okay. Imasmasan muna natin ng konti. Ayan. Napuwing po ako kaya ako lumuha. Ngayon, nung ano na, dahil lagi nasakit ang ulo ni mama, malabo ang kanyang mata, dinala namin siya sa PGH. Sama ko si ate sa Luminon. Tapos, ako ang nagtutulak ng wheelchair niya. Ang hirap pala talaga pag tumanda ka na, nagkasakit ka, walang mag-alalay sa'yo. Sarap nito. Kain po tayo. Para lang tong ice cream dyan sa atin yung binibenta ng nagtitinda dyan, naglalakad-lakad. Ayun, hanggang sa hindi naging successful yung operation ni mama, katarata yun sa glaucoma eh. May Parkinson disease pa siya. Yung nanginginig ang mga kamay. Kapag hindi na-maintain yun, manginginig siya na manginginig. Ang maintenance ng gamot niya ay kailangan ma-maintain yun, laging may gamot siyang ganon. Ay wala naman akong trabaho ng mga time na yun. Nagsabay pa sa pandemic yung pagkabulag niya. At yung application ko noon, nakakakita pa siya noon eh. Na deny na postpone pa yung aming flight kasi nag-pandemic. Kaya ayun, narito ako ngayon. Maganda rin naman pong nasa abroad. Kaso siyempre, iba din naman po kasi yung buhay natin dyan. Wala naman tayong trabahong na sasapat. Magtatrabaho ko, sapat lang sa akin yan. Hindi makakatulong. Siyempre, hindi lang naman gamot ang puhunan dun para sa nanay ko. Shoutout pala sa kapatid kong nurse. Siya ang nagbabantay sa nanay ko. Sarap umupo dito. Ang galing ng pagkakagawa nito, oh. Table na ba to, upuang ba to, nakaupo lang ako dito mag-isa. Parang dyan lang sa atin. Upo ka lang sa batong hindi dinisin na ganito, totoong bato, sa tabing ilog. Okay na, tapos mahangin ngayon. Summertime, mahangin at yung bunga ng dates, kulay green. Hindi pa nahihinog. By September pa yun mahihinog. Ayan o. Tingnan yung bunga ng dates. Palawit-lawit na yan. Parang nyug. Pero, ano siya? Green. By September, may mga, ano tawag dito, pagdiriwang na naman ng mga Jewish. Ang alam ko yan, hinaharvest nila, tapos sinasabit sa dining area dati nung bago pa lang kami dito sa Israel. Shoutout po pala sa DMW. At sa lahat ng hotel workers dito sa Israel. Uy, langaw. Bibigyan kita ng kapiraso kung kainin yung ice cream ko. Ang ice cream na to may katulad sa atin. Chocolate ice cream. Cocoa lang siya eh. Pero magaling ang pagkakagawa. Para ice cream lang ng ano, Selecta, Magnolia, ganun. Tapos, bumili ako ng chocolate. Siyempre, nanay ko may diabetes, kaya siya nabulag. Pumili ako ng chocolate na hindi ganoon katamis. Alam niyo po ba yung kakao? May kakao doon sa aking area, sa bundok eh. Pag may dumadaan, kinakain niyo ng mga nadaan. Siyempre, nakakapagod nga naman pag akit sa bundok. Kapag may nakita ka ng prutas na katabi mo, makikita mo, siyempre kukunin mo. Di, understood ko na yun sa mga nadaan. Kaya sabi nga ng teacher ko, ang prutas kapag nasa daan ay para sa mga nagdaraan.
Ganun lang yun. Yun, masarap po kasi yung kakao, kainin, yung buto, na yung hindi pa siya matured, kinakain ko yun. Kakainin mo yung buto, pati yung seeds, fresh, masarap. Ginagawa rin siyang kokwa, yan, kokwa, kakao. Pati chocolate, kakao din yan. Kaya kung masipag lang mga Pilipino, magtanim kayo ng kakao, iba pa rin ang agriculture sa buhay natin. Mapapaiyak ka lang, syempre agriculture, ang kita sapat-sapat lang. Pero sa totoo lang, dapat ang agriculture, siya yung merong malaki ang kita. Malaki ang, yung kumbaga sa amin, yung coconut. Dapat mahal din yung ano nun, mahal ang price ng kopra. Kasi mahirap din lamang magsaka. Parang sa isang nagtatanim ng palay, naalala ko pa, nagtanim kami ng palay, napakainit, tapos nag-harvest kami. Gamit ang dalawang paa namin, hinahampas pa yun ng kapatid ko yun, tapos tatapakan yung palay, ang tawag doon, gigiikin mo ng paa mo para makuha yung mga seeds. Wala pang machine. Ngayon may machine na para makuha yung mga seeds dun sa sanga. Ano kasi malangaw po ngayon, summer, and maraming prutas ngayon, kaya ganun. Sarap dito magtambay. Eh, may fountain pa sa likod ko. Nasa na yun? Hindi kita. Ay, kita pala. Konti lang yun. Fountain yun. Ah, di ba? Ganun naman talaga kahit saan namang antas ng buhay. Pag magulang mo na pinag-uusapan, hindi man pwedeng tumawa ka. May nakakatawa, may nakakalungkot, may mga kakaiba, di ba? Ganun lang talaga. Sa buhay natin, huwag natin kalimutan magdasal, manalangin. Alam niyo yung langaw, kaibiganin natin yan. Kasi pag tayo nasa kabilang buhay na, pupuntahan ka rin yan, di ba? Tinataboy-taboy mo na ako, sabi ng langaw, tinataboy-taboy mo ako, ngayon wala ka na, ikikis pa rin kita. O, di ba? Comedy. Ah, dali ka langaw, bigyan kita ng ice cream. Natatapon na ice cream ko. Ni hao. May mga Chinese ang ngunguhan ng lata, binibenta nila yan. Ang halaga ng isang Coca-Cola na can dito, or 3 shekel, 3 cent, pag nakasampu ka niyan, 15 pesos. Tama ba ako? 3 times 10. Ano ba? Mali na ako. 3 times 10, 15 shekel. Ah, hindi. 30 cent eh. Mali. 10 peraso, 1 shekel. Ah, hindi. 3 cent. Ang 3 peraso, 1 shekel. 15 pesos. Lumalabas na isang lata. Yung Coke income, pag hinulog mo sa machine, lumalabas na isang lata, 5 piso. Kaya, ang mga lata dito ay ginto. Kaya pinag-aagawan yan dito. Alam niyo yung away natin sa West Philippine Sea. Hindi natin dapat tayo magalit sa lahat ng mga Chinese. Sila rin dito ganito, nagtatrabaho katulad namin. Umuha din ng bote. Ayun, nangangalakal siya. Ayun, nasa na yun. Ayun, kabait. Sinitingnan niya kung saan makakuha ng lata. Ganyan kami nung una. Hanggang ngayon, hindi naman kami nagbabago. Nangangalakal din kami. So, syempre, nakakapagod din. Mamaya. Ang galing din na nakaisip nun. Na kaya dito wala ditong masyadong nakakalat na mga can. Yun nga lang may mga boteng binasag. O, di ba? Kapag ginawa yan sa atin sa Pinas, mag-aagawan tayo sa kalat. Diyan kasi sa atin, pera-peraso, ibibenta mong junk shop. Mahina yung ganon.
Mas maganda yung ganito may machine. Patas ang presyo. Sa lata, sa kan. Balita ako meron na daw sa Mall of Asia ganon yung machine. Ang makakapag-avail lang nun, milyonaryo. Mahal kasi yung machine ngayon. Recycle machine. Pag pinasok mo, madudurog na yung mga bote, pati yung mga can. Ang pwede sigurong bumili nun, ang machine na yun, katulad ng mga mayayamang company tulad ng San Miguel, sila ang pwedeng makabili ng ganong machine para sa mga customer din nila na nag-a-avail or tumatangkilik ng product nila, yung mga sa Coca-Cola, 'di ba? Yun. Saka yung sa mga bote, 'di ba? San Miguel may mga alak sila. Kung may price ang bawat bote, i-shoot na lang, walang kalat. Tapos may kita din ng bawat Pilipino. Shoutout po pala sa San Miguel at saka sa Coca-Cola Company, 'di ba? Suggest ko lang, silang bumili ng machine. Maglagay sila every place in the Philippines. Ang ganda-ganda niyan. Pag ganyan, mga tao dito, professional or non-professional, namumulot po ng can and bottle. Naguhulog sila sa machine. Kasi pera-pera lang. 5 piso isang pag sinot. Diba? Natapos ang kwentuhan natin, natapos si ice cream na isa. Hindi ko na mabubuksan yung isa kasi tunaw na yan. Sobrang init ngayon. Saka share pa lang tunaw na. Kumakati ang ulo ko. Hindi dahil sa kuto. Kundi dahil sa pawis. At dumadami ng aking uban. Marami na daw ako nagawang maganda. Ibig sabihin, mas marami pa rin ang hindi kagandahan kay marami pang black. Sa Bible po kasi, ang pagkakaroon ng puting buhok ay hindi palatandaan ay kay matanda na. Ang palatandaan ay ikaw ay matanda na ay yung meron ka ng anak na nagkaroon anak. Nagkaroon ka ng anak na may anak na nagkaanak din. Ibig sabihin, meron ka ng apo, yun ang tanda ng katandaan. Katulad yun ng nanay ko, may apo na sa mga kapatid ko. Yung pagkakaroon ng uban is you follow the virtue of God. May nagawa ka na kung pagkakalugod-lugod sa Panginoon. Kaya yung mga uban na yan, be proud because that is a crown of glory. Huwag niyo yung ipabunot. Ang nanay ko pinabubunot nun eh. Ang kati daw, Makati nga po. Yun. Kaya hindi niya dapat pinapabunot. Alam niyo po ba yan sa movie ng Lord of the Ring? Meron dong ang bata pa ng mukha, pero ang buhok ay mahaba, kulay puti lahat. Diba? Dito maraming ganyan dito sa Israel. Marami ditong mga lola, nanay, tatay na puting-puti na ang buhok. Ang dami na nilang sinunod saka nakalugod-lugod sa Panginoon. Ang ganda-ganda nga ng kulay na puti. Shine na shine talaga. Alam niyo po ba? Kulay siya ng wall. Ano? Wall ba yun? Kakulay siya ng ulap sa langit. O, diba? Yung tatay ko, namatay yun, may puti ang buhok, pero marami pa siyang black. Marami pa siyang dapat magawa na hindi na nagawa. Kaya, habang nabubuhay pa tayo, gumawa na tayo na mabuti. Kasi yun yung sukatan. Walang sino mang makakapagpaputi ng ating buhok, kundi ang Diyos lang. Nakwento ko lang sa inyo nung pumunta kami ng Western Wall. Ikikwento ko yun doon sa vlog ko. Namasyal kami nung Saturday ba yun? Sunday na off. Ikikwento ko sa inyo. Hindi ko pa po na-upload kasi yung binigay sa akin ni Miss Justin Tenorio na introduction. Wala doon sa cellphone na yun. Kaya okay lang kasi hindi ako makapag-open doon ng Messenger para makuha ko yung kanyang inisip ko, mag-download ako ng ang tawag dito, yung pwedeng i-transfer sa phone to phone.
Limutan ko na. Basta yun na yun. Share it. Yun. Para makuha ko yung kanyang introduction. Kaya para naman maganda-ganda. May tugtog. Anyway, uuwi na ako. Dala ko pa yung uniform ko. Wala akong susutin bukas. Kailangan ko maglaba. Naisip ko na, maglaba ako ngayon. Tapos dalhin ko sa hotel, ipa-dryer ko. Sinasampay ko lang kasi sa may bintana namin. Eh, kung kailangan ko na, ay sa bagay, pwede ko naman dalhin bukas. Sarap ng ice cream. Ito po yung papakita ko sa inyo yung chocolate. So pag pinabagahe ko ito sa Pinas, sigurado tunaw-tunaw to. Lusaw. Mainit kasi dito eh. The best talaga magpabagahe mula dito, papunta sa ating bansa, is when the autumn time and winter time coming. Para yung chocolate nyo, go pa rin. Ayan. Nakaganyan siya, pero pag kinain mo siya, para po bang siyang kakao. Konti lang ang sugar, hindi siya ganun katamis. Yan. Nakainin ko mamaya. Parang nagki-craving. Diba? Daming kong kaartihan. May mga craving pa ako. Dati hindi ko alam yung craving na yan. Narinig ko lang. Ibig sabihin ng craving, parang gusto mong kumain ng bagay na yun. Ng pagkain na yun. Kaya bumili ako. Ayan. May alis na ako kasi ang nasa paligid ko, mga lalaki na. May lalapit na naman. Kasi ang mukha ko po dito, mukha nating mga Asian, mga Pinoy, para siyang Thailander, parang Chinese. Maganda sa kanilang paningin yun. Parang tayo, halimbawa, yung mga Israeli na punta sa bansa natin. Pugi, ganda, ganun din sila sa atin. Pag tayo naligaw sa atin, sa bansa nila. O, diba? Ayan, nakauwi na ako at yun lang yung naibahagi ko kanina sa inyo. And, nawa ay marami kayong natutunan at see you on my next vlog. Thank you for watching. Bye-bye!